Abala ang aking mga mata noon sa pag-check sa aking PC. Nag-iisip ako kung bibili pa ba ako ng lupa sa Palawan. May nagbebenta kasi sa akin ng mura. And pwede namang i-grab ang oportunidad, lalo na't 50% ang binigay niyang discount sa akin. Tulad ko kasi ay tutulak na rin ng may-ari dito sa Maynila at hindi ko na rin maasikaso pa iyon. Malayo ang Palawan sa Maynila, kaya madalang kong mabibisita ang lugar na iyon kung sakali. Pero okay din for vacation, lalo na at tourist spot iyon dahil nasa El Nido ang parteng binibenta. Nawala ang attention ko sa PC nang magring ang phone ko mula ang tawag kay Bridget. Ito ay isang malapit kong kaibigan. Ikakasal ka na pala ha? Congrats! Galak na aniya na ikinangiwi ko. Are you kidding me? Oh, baka trip mo ako. Akmang, papatayin ko na ang tawag na iyon dahil wala talaga akong panahon na makipagbiruan. Pero hindi no? Yan kaagad ang naging sagot niya. What do you mean hindi? Sa pagkakataong iyo'y nagkasalubong ng aking kilay. Nag-book ka nga dito eh. Bakit naman kita ipaprank no? Giit niya. Kung hindi nyo na kasi itatanong ay sa edad na 27 ay merong naglalakihang 8 resort ang aking kaibigan na si Bridget. Sandali, aniya nito. Tsaka pinatay ang telepono. 1 minuto lang yata ang hinintay ko at talagang may nag-send ng email sa akin. Kaya naman kaagad kong tinek yun. At mukha ko nga ang naroon at isang babae na hindi ko naman kilala. Isang wedding invitation na yon na nakabook sa susunod na linggo. Napakagat ako ng labi sa inis. Si Mami? Talaga bang hindi niya ako titigilan? Wika ko. Siya lang kasi ang naiisip kong pwedeng gumawa nito. Desperada na kasi siyang magkaroon ng apo. I'm just 31 at hindi pa naman ganun katandaan para pagplanuhan niya ng ganito at basta na lamang atakin ako sa iba kung saan saan. Hindi ko kasi kilala kung sino ang babaeng papakasalan ko. At kahit naman siguro sino ay mababaliw sa ganong sitwasyon. Nasa plano ko naman ang pag-aasawa. Pero gusto ko ay dumaan sa mas maayos na way. Yung tipong hindi ko pagsisisihan. I'm not a choosy person. Basta ang gusto ko lamang ay makasama ko habang buhay. Sa panahon kasi ngayon ay typical na makakuha agad ng babae. Sa isang kisap lang ng mata, basta gwapo at mapera ka. Ang iniisip ko ay, paano kung maaksidente ako at masirang aking muka? Paano kung biglang maghirap? Nasaan ang babaeng magtsatsaga sa akin? Kaya gusto kong maging wais sa pagpili. Bala ko sanang mag-reply kay Bridget at magpasalamat sa pag-i-inform niya sa akin. Nang bigla na lang pumasok si Mami, kasama ang babaeng hindi ko naman kilala. Hi my lovely son, meet Ariella. Magiliw na aniya. Napangiwi ako. Alam ko ang trick na gusto niyang gawin. Kunwari ay makikipagpalagayan ako sa babaeng iyon. Pero ang totoo ay gusto niya maging close kami para mas mapadali niyang magawa ang kanyang plano na maipakasal dito. I'm not interested. Bored na sagot ko. Stop making my life fun, Mom. Kayo ang ipapakasal ko sa iba sa oras na hindi niyo pa ako tantanan. Boryong na wika ko. Tsaka ako tumingin sa babae. Alis, hindi ako interesado sa'yo. Sa lubong na kilay, nasaad ko. Siguro naman na ay gets na niya ang gusto kong sabihin. Wala akong ibang pamimilian. Halos wala na din akong pahinga sa trabaho. Kaya naman, inutusan kong mag-book ng ticket si Gio para sa akin. Gusto kong silipin ang El Nido na iyon para magbakasyon. Nakababa na ako ng eroplano noon nang makadinig ako ng pagtatantrums. What? Bakit naman siya umalis? Daddy, alam mo naman nagdarating ako, hindi ba? Nakakainis naman yung nick na yan. Nakangusong wika ng babae. Hintay kong maibaba niya ang kanyang cellphone bago ko siya lapitan. Miss, do you want me to take you home? Saad ko, pero tinaasan niya lang ako ng kilay. At sino ka naman? Aniya, napakunot ako ng noo. Oo nga. Sino nga ba kasi ako? Napangiwi ako sa sarili ko. Humiti pa din ako at inalok ang kamay ko. Aya Marui. I'm not interested.
Tumirik ang kanyang mata, tsaka ako tinalikuran. Abot, napakasungit naman nun. Saad ko. Paglabas ko ay nandun na ang mga susundo sa akin. Mr. Ruiz Valencia? Right? Ang aking staff. Kaya naman tumango ako. Sumakay kami sa itim na van. Madami pong spot dito na talaga namang magugustuhan niyo po. Aniya, pagkasabi niya noon ay natanaw ko na naman yung babaeng bagot na bagot. Excuse me for a while. May extra ba kayong car or something na pwedeng masakyan? Meron po. Kaya lang motor to sir. Pwede ko bang mahiram? Ipadala mo kung pwede. Doon ako sasakay. Nakangiting sambit ko. Bumaba ako sa van at naghintay. Magiliw kong pinanood ang antipatikang babae na iyon hanggang sa dumating ang inaantay ko. Isang maangas na motor ang dumating. Staff sila ng resort na bibiling ko dito sa Palawan. Kaya naman kahit anong hingin ko ay ibibigay nila. Hanggang sa pumasok ang malikot na ideya sa isip ko. Sakay ang motor na lapitan ko ang babae. Pabibilad ko lang sa arawan dyan. Lika na, ihahatid kita. Hoy mister, hindi kita kilala. Para sabihin ko sa'yo, nasa Palawan tayo. Of course, mabibilad tayo. Dahil wala naman tayo sa Alaska, hindi ba? Umalis ka nga sa harap ko at huwag mo akong bisitin. Fine. Saad ko. Tsaka ko binomba ang motor sa kanya dahilan para magpuro ang usok sa kanya. Ah, bisit ka talaga. Dinig kong sigaw niya na ikinatawa ko. Masama ang mukha ng mga staff ng BG Resort nang abutan ko. Ganyan bang mainit ang pagsalubong sa akin? Kasi sir, yung babaeng kanina na kinukulit nyo, anak siya ni Governor. At yak ako na ipapasara itong resort ng wala sa oras. Dahil dyan sa kapalyuhang ginawa nyo. Ngiwing, ani ni Sally na siyang sumundo sa akin. Dahil sa kalokohan kong iyon ay kailangan ko pang sumadya sa bahay ni Governor para lang humingi ng dispensa. Nabayaran ko na ang resort na iyon at hindi din talaga biro ang halaga. Kaya ako ang lugi kapag ako ang naabutan ng pagsasara na iyon. Malayo pa ako. Entrada ng bahay nila ay dinig na dinig ko ang malakas na reklamo ng natitiyak kong iyon ang babae kaninang iniinis ko. Then, fired him! Akala ba niya natatakot akong mawala ng driver? Luis, anak. Si Nick ay matagal na nating driver. Kaya hindi natin siya pwedeng basta na lang sisantahin. Oh, Dad, you are right. Matagal na nga siya. Kaya naman kahit saan na lang pumunta? Hindi man lang nagpapaalam? Hindi niya man lang ako inintindi. Nasa gitna ako kanina ng initan. Tingnan mo to. Kanina, makasagot sa akin ng pilosopo. Akala mo hindi tinatablan ng init. O kung tatanggalin natin siya, sino na magiging driver mo? Saktong pagpasok ko ay nakuha ko ang atensyon nila. Siya. Turo sa akin ng babae. Oh? Ako? Ba't ako nadamay dyan? Ngiwing saad ko. Dahil dinamay mo ng sarili mo. Nakangiting aniya. Tsaka naglakad papalapit sa akin. Sinukpit niya ang kanyang braso sa akin. Tsaka ako bagyang siniko. Pumayag ka. Pananakot na bulong niya sa akin. Sa oras na hindi ka pumayag, isusumbong ko kay daddy mga pinanggagawa mo sa akin. Baka hindi mo kilalang daddy ko. Pananakot na aniya. Umikot ang aking mata. Nakakainis, pwede naman kasi akong tumanggi. Dahil sino ba naman yung daddy niya? Gobernador lang. Pero heto ako nakaupo na sa sofa. Isa-isang pinapaliwanag sa akin ng daddy ng babae na si Luis ang mga kailangan kong gawin bilang driver ng kanyang spoiled brat na anak. Papunta pala sa Maynila si Luis para sa isang business meeting dahil nga gobernador ang daddy niya. Siya kasi ang halos kumakatawan sa lahat ng negosyo nito. Dahilan para mas kailanganin niya talaga ng isang driver dahil kabilaan talaga ang kanyang mga lakad. Nandito ako para magbakasyon. Pero ito ako ngayon, nagpapaka-stress sa babaeng pinagmagandahan ko lang naman ang loob. At dahil sa pagod si Miss Louise sa kanyang lakad kani-kanina lang, ay nagkaroon pa ako ng pagkakataon para makapag-ikot-ikot dito sa El Nido. Ang kagandahan lang ay pati ang lupain ng mga Batera ay nasilayan ko. Sikat ang apelyido ni Governor Batera.
pati ang unikaihan nitong si Luis. Kadalasan ay bukang bibig ito ng mga taga rito sa El Nido. Isipin mong kahit saan ako maparoon ay sila ang bida sa usapan kung gaano sila kababait. Ruby, hindi ka ba napapagod kakalakad? Ani ni Governor Batera nang makabalik ako. Hindi naman po. Nakaka-fresh nga ang magagandang view dito eh. At puno din ng foreign. Nakangiting sambit ko. Nakangiti akong napaupo nang imbitahin ako ng Ginoo para sa kape. Oh, di punong-puno na naman yung mata mo. Sarkastiko na anang tinig mula sa aming likuran. Nang lumingon ako ay naroon si Miss Louise. Naglakad ito palabas at dinaanan lang kami ng daddy niya para siguro panoorin ng sunset. Pagpasensyon mo na yung anak ko. Ganyan lang yan sa una. Dahil hindi pa naman kasi kayo close. Pero mabait na tunay yon. Anang daddy, niya nang makalayo na siya. Kaya naman tumangulang ako. Halatang hindi ka taga rito. Meron kang kahawig pero hindi ko isiping ikaw yun. Dahil hindi naman siguro papasok yun bilang isang driver ng antipatik akong anak. Taga saan ka nga pala? Usisa niya sa akin. Totoo naman ang sinabi ni Mr. Batera. Si Ruiz Benavista kasi ang isa sa tinitingalang tao at hindi niya sasayangin ng oras niya para lamang pagsilbihan ng masungit na babaeng katulad ng anak niya. Pero dahil ako si Ruiz sa lugar na ito ay magagawa ko yun. Feeling ko kasi ay mas may enjoy ko ang pagbabakasyon ko kung magiging driver nga naman ako ng isang kilalang dalaga. At bonus pa ay anak ng isang gobernador. Makakarating ako sa mga magagandang spot kasama ang antipatikang babaeng yun. All-in package na din ang ganap ko bilang driver. Ngayong umaga nga ay bibisitahin daw niya ang mango farm ng mga Batera. Di naman kalayuan. Ba't naman ganyan yung ngitian mo? Parang mas excited ka pa sa akin ah. Puna niya sa akin. Sumakay siya sa kotse, katabi ko. I'm sorry pala last time. Nagmamagandang loob lang naman ako noon eh. Saad ko. Tumingin siya sa akin. Totoo ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Hindi kita kilala. Kaya ayokong tumanggap ng tulong. Baka mamaya ay bigla mo na lamang akong itumba dyan eh. Nag-iinarteng aniya na ikinatawa ko. Itong itsura kong to? Magkaka-interes sa'yo? Lakas mo naman! Nagyayabang na sabi ko na ikinakunot ng noo niya. Ganun na lang ang gulat ng hatakin niya ang collar ng damit ko at itutok sa akin ang mukha niya. Sinasabi mo bang pangit ako? Nanlilisik ang mga mata na aniya. Hindi ako makapagsalita. Sabihin mo, hindi ba ako mukhang kaakit-akit? Panghahamon niya pa. Wala naman akong sinabing ganun. Binitawan niya ang damit ko. Madaming lalaki ang nagkakandara pa sa akin at ni isa sa kanila ay wala akong sinasagot. Alam mo kung bakit? Dahil tulad mo, hambog din sila. Umingo siya sa akin. Minabuti ko na lamang na mag-drive ka sa patulan ng mga sinasabi niyang iyon. Pagdating namin sa farm na sinasabi niya ay talagang na-refresh ako dito. Sariwa ang pag-ihip ng hangin, malayo sa lugar na nakasanayan ko. Luis! Anang lalaki na hindi naman kagwapuhan. Oo, kumpara sa akin ay talaga nga namang mas gwapo ako. Darren? Nandito ka pala? Awkward kung umiti si Luis. Are you with? Tumingin sa gawi ko. Iyong lalaki na Darren kung tawagin si Luis. Newly driver? Aniya nito habang tinitingnan ang uniform na suot ko. Rui, iwan mo muna kami. Aniya, alam kong kahit hindi sabihin ni Luis ay may something sa kanila ng lalaking iyon. Kung ganoon ay hindi tama ang mga sinabi niya. Hindi dahil hambog ang mga lalaking nandito, kundi baka dahil ang puso niya ay naroon sa lalaking iyon. Darren, please. Gusto kong putulin kung ano mang meron tayo. At sana maintindihan mo yon. Malayo ako ay naririnig ko pa rin ang usapan nila. Luis, it's just one night. Lasing ako noon. At hindi ko alam kung anong nasa isip ko kung bakit ko nagawa yun. Hindi mo alam? Pero nabuntis mo siya, Darren.
Inaasahan mo bang ipaglalaban kita at babawiin matapos ng ginawa mo? Gusto mo bang maging selfish ako at alisan ng ama ang batang dinadala ng babaeng kinalaw mo? Nanlilisik na ani ni Luis. Akmang hawakan pa ng dari na iyon ang balikat ni Luis, pero kaagad kong pinigilan ang kamay niya. Stop it, bro. Bitawan mo nga ako. Huwag mong ihahawak sa akin ang marumi mong kamay. Aniya sa akin, tsaka marahas na inalis ang aking kamay. Tumingin siya kay Luis. Alam kong makakapag-usap din tayo. Yung wala ang sungot na ito. Aniya sa akin, kaya nginusuan ko siya. Nang makalayo si Darin ay masama naman tingin ang binato sa akin ni Luis. Sa susunod, huwag kang makikialam sa personal kong buhay. Aniya nito, saka ako tinalikuran. Sandali nga. Hindi ba dapat nagpapasalamat ka pa sa akin dahil tinulungan kita? Saad ko, nanghabulin ko siya. Ano ka mo? Pasalamat? Naningkit ang mata niya. Saan? Sa pakikialam mo? Sarkastikong aniya. Tandaan mong driver lang kita. At ako ang amo mo. Kaya wag na wag mong kakalimutan yung posisyon mo. Dagdag niya pa sa akin. Kaya talagang natigilan ako. Ngayon ay naiintindihan ko na. Ganito palang pakiramdam kapag wala kang pera. Kahit gaano pa kaganda o kagwapong iyong tsura. Para sa iba, wala ka talagang kwenta. Napapailing, nasambit ko. Sumunod na lang ako ng tahimik sa kanya. Kaysa isipin ang mga sinasabi niya. Inabala ko na lang ang aking sarili sa pagkikipagkwentuhan sa ibang mambubukid na naroon. Habang si Luis ay inuusisa naman niya ang mga tungkol sa farm. Rui! Tawag pansin sa akin ng isa sa mga katiwala doon na sa pagkakatanda ko ay Mang Usting ang pangalan. Pakitulungan mo naman akong magbuhat nito. Kung maaari lang sana. Masuyong aniya. Hindi na ako sumagot, sa halip ay inalis ko na lamang ang aking saplot pang itaas. Tsaka ko siya tinulungan. Mabibigat ang mga basket na iyon. Kaya talagang napalaban din ako. Tagaktak ang pawis ko noon nang bumalik si Luis. Hindi niya ako pinapansin kanina, pero nang makita niya akong topless ay saglit siyang napatingin, kaya tumaas ang kilay ko. Ano namang mga tinginan yan? Saad ko. Napatingin siya at iniwas ang tingin nito sa akin. Magbihis ka nga. Akala mo ba nakakatuwa yung pagtatopless mo? Singhal niya sa akin, pero ikinangisi ko iyon. Miss Luis, alam kong kahit hindi mo sabihin, na-attract ka pa rin. Nakangising saad ko. Naningkit ang kanyang mga mata na para bang hindi nagustuhan ang aking mga sinabi. Mister, masyadong mataas ang confidence sa sarili, ha? Hindi ka naman kaakit-akit sa paningin ko. Para alam mo lang, no? Aniya, tsaka ako tinalikuran. Pakiramdam ko ay bumalik na naman ang interes ko na kulitin siya. Dahil sa reaksyong pinapakita niya. Kaagad ko siyang hinabol at hinawakan ng kanyang kamay. Sandali lang. Naiinis ka na naman ba? Nakangising saad ko. Tumangin siya sa mata ko at ganun na lang ang gulat niya. Bitawan mo nga ako. Aniya nito. Ayoko nga. Sabihin mo munang hindi ka galit sa akin. Nagpapakyut na saad ko. Kailan ba ako nagalit sa'yo? Wala naman akong pakialam, no? Aniya nito. Tsaka binawi ang kamay niya sa akin at nilayasan ako. Napangiti ako. Lumalabas kasi ang pagiging cute niya kapag nagagalit siya. And I love that. Bakit isang bakulang mukha ng anak ko? May nangyari ba? Bungad sa akin ng daddy ni Luis. Hindi ko po alam. Wala din akong ideya, sir. Nagkita sila noong darin sa farm tapos ay nagsimula na siyang sumungit. Sagot ko. Tumango-tango naman ang matanda na wari, hindi na nagulat pa. Sa tagal ng pagiging mag-isa ni Luis sa buhay niya, aaminit kong si Darren talagang nagpabago sa baluktot niyang katwiran. Umpisang kwento ni Mr. Batera. Masasabi kong si Darren na ang naging greatest love ng anak ko. Matapos kasing malaman ng anak ko na nabuntis ni Darren ang babaeng kinaiinisan niya, mula noon ay talagang hindi na kinahilingan ni Luis na mag-entertain pa ng lalaki sa buhay niya. Kaya pagpasensyahan mo na sana kung sakaling minsan ay nakasungitan niya. Nauwi sa inuman ang aming pagkwekwentuhang iyon. Niyaya ako ni Mr. Batera na uminom at
Hindi lang basta alak ang hinarap niya sa akin, Black Label at isang Jack Daniel. Ikaw, iho. Hindi ko alam kung anong edad mo. Bata pa din naman ang itsura mo. Pero malakas ang pakiramdam ko na may edad ka na. Aniya sa akin. Ngumiti ako. Ay, sa panahon ngayon, masyado na pong mapaghangad ang mga tao. Hindi din naman ako mapili. Kung papalarin ay yung makakasama ko sana panghabang buhay. Yun po ang nais kong mapili, sir. Saad ko. Tama ko. Kung ako din ang tatanungin ay ganyan din ang nais ko para sa anak ko. Pero hindi ko naman siya mapipilit, hindi ba? Nagtawanan kami. Halata na mahal ni Mr. Batera ang anak niya sa paraan kung paano niya ito ay kwento sa akin. Matagal-tagal pa kaming nagkwentuhan hanggang sa ayain na din ang antok si Mr. Batera. Taliwas naman sa akin na hindi pa dinadapuan kahit kaunting antok. Tulog na ang lahat noon nang ako na lang yata ang gising. Napagdesisyonan kong mag-swimming pool. Ay nako, masyadong nakaka-enjoy naman dito sa Palawan. Nakakatamad ng bumalik sa Maynila. Ibinulong ko. Sigurado akong hinahanap na din ako ni Mama. Kung minsan tuloy ay niisip kong magpanggap na lang kung sino ako para tigilan niya na ako. Pumikita ko habang nakasandal sa gilid ng pool. Ganun na lang ang pagsilay ng ngiti sa akin nang makita ko si Luis sa isipan ko. Napadilat ako. Paglingon ko ay narito na siya sa tabi ko. May hawak ting wine. Kita ko si Rui na nasa pool. Kaya naman pumunta ako sa kanya. Nakapikit siya at mukhang hindi niya ako napansin sa paglapit ko. Sa itsura niya kasi ngayon ay hindi talaga ako makapaniwala na papasok siya bilang isang driver. Hey, Havis, look. Gwapo siya at masasabi mong lumaki sa isang marangyang pamilya dahil sa mas makinis na balat niya kesa sa akin. Kakatitig ko sa kanya ay hindi ko na namalaya na dumilat na pala ang mata niya dahilan para magkasulubong ang aming paningin at labis kong kinatigil. Ngayon ko lamang napansin na brown pala ang mata niya at hindi itim. Miss Luis? Aniya, napatayo siya sa dahilan para muli kong masilayan ang magandang hubog ng kanyang katawan. What are you doing here? Aniya, hindi ko masabi kung anong pakay ko, pero gusto ko sanang mag-open sa kanya tungkol sa matagal ko nang dinidibdib. Tungkol ito kay Darren. Akmang magsasalita ako pero tumigil ako kaagad nang makita ko ang pag-ilaw ng cellphone ni Rui. Sa gilid ng pool at Mami ang nakita kong pangalan ng tumatawag. Sa puntong iyon ay para bang nakumpirma ko na talagang mula sa mayamang pamilya si Rui. Please excuse me. Aniya, tsaka kinuha ang iyong phone at umahon na sa pool para akong kinain ng kahihiyan nang makita ko ang kabuuan ng katawan ng lalaking ito. Walang-walang sinabi sa katawan ni Darren. Lumayo si Rui at sinagot ang tawag na iyon. Pero naririnig ko pa din at sa hula ko ay pinapauwi na siya ng mami niya. Mom, stop pushing me from her. She's not my type, nor my deal. Giit ni Rui, saka pinatay ang linya. Bumalik sa akin ang paningin niya. Nabasa ko tuloy ang nanunuyo kong labi gamit ang dila ko. Feeling ko ay nanunuyo ang labi ko kakatitig sa kanya. Nagbuntong hininga siya nang lapitan ako. Gusto kong maging totoo sa'yo. Aniya sa akin? Kinabahan ako lalo na nang lumapit siya sa akin. I'm Ruiz Buenavista. Hindi ako nandito para maging driver mo. Nandito ako para sana bisitahin ang resort na bibilin ko. At the same time ay bakasyon dahil sa kalokohan ni Mami. She want me to marry a girl na hindi ko naman alam na nag-i-exist pala. She plan our wedding. Napangiwi ako. Sinasabi mo bang runaway groom ka? Tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ko at iginaya pa upo sa gilid ng pool. Tumabi din siya sa akin. Hindi ko masabing runaway groom ako. Pero hindi pa kasi tumitibok ang puso ko. Kaya ayokong pakasalan ng babaeng hindi ko man lang kilala kahit pangalan niya. Hay, mahirap nga yan. Umiling, nasambit ko. Hay, ako naman, ayaw kong tigilan ni Darren kahit na nakamove on na ako sa kanya. Nakamove on na nga ba talaga? Curious na aniya nang tumingin sa akin. Nang tignan ko siya ay tumawa siya. What if humingi ako ng favor?
Sa sandaling iyon ay ako naman ang napatingin. Alam kong maliit ang chance pero sasabihin ko pa din. Kung papayag ka, gusto ko sanang iharap ka kay mami and then ipapakilala kita as girlfriend para tigilan niya na ako. Ano? Baliw ka ba? Kaagad na saad ko. Ngumiti siya at nagbaba ng tingin. As I expected, hindi ka papayag. Pero okay lang. Alis na ako bukas. Kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Hindi ko alam pero may lungkot sa akin nang madinig kong aalis na siya. Sulit naman ang pagiging driver ko. Ang dami na nating napuntahan. Aniya pa, tsaka tumayo. Nag-inat siya at mukhang hindi niya napansin na basa ang kanyang short. Kaya bumaba ka talaga doon ang laman nun. At ako talaga ay nahihiya sa sarili ko. Minabuti ko na lang na ilayo ang paningin ko. Good night. Matulog ka na rin. Aniya, tsaka tumalima. Pinanood ko na lang siya na umalis. Hanggang sa kusa na din akong pumasok sa kwarto. Nag-half bath lang ako, saka nahiga sa kama. Kinaumagahan ay inaasahan ko nang hindi ko makikita si Ruiz. Inabutan ko si Daddy na nasa sala at nakapamaywang habang nakatingin sa harapan at iiling-iling. Tignan mo talaga. Isipin mo nga, siya nga talaga yung binatang yon. Sino po? Si Rui, na driver mo. Ay siyang si Ruiz pala na inahangaan ko. Sikat na tycoon sa Maynila. Nakakahiya nga. Mabuti na nga lang at hindi natin siya pinakitaan ng masama eh. Ani ni Daddy. Sa totoo lang ay wala talaga akong ideya kung sino nga ba ang Ruiz na iyon. Kaya naman kinuha ko ang phone at kagad kong sinearch si Ruiz Buenavista. Nanlaki ang mata ko nang mabasa ko mga detalye tungkol sa buhay niya. Kaya pala ganun na lamang ang paghanga ni Daddy sa kanya dahil isa siyang kilalang tao. Kakapanibago dahil hindi na si Rui ang aking driver. Iilang araw ko lang siyang nakasama pero masasabi kong iba ang pakiramdam ko kapag kasama ko siya. Pakiramdam ko ay ligtas ako. Ngayong araw ay nasa Puerto Princesa ko para bisitahin ang malalaking pananim ni Daddy ng mga grapes doon. Malayo pa lang ay sinalubong na kaagad ni Mang Istong nang hindi maipinta ang kanyang muka. Magandang araw, Ma'am Luis. Gayon pa man ay ngumiti ako. Magandang araw din ho. Ngunit kapansin-pansin ang bigat na inyong dinadala. May problema po ba? Tanong ko. Nag-aalangan pa siya na sabihin sa akin. Kaya naman tinapik ko ang kanyang balikat para ipaabot sa kanya na ayos lang ang lahat. Inaasahan po naming lahat na sa susunod po sana na buwan mahihinog ang mga ubos na pananim. Wala po kasing nag-aalok sa amin na bili ng mga bungang ito. Kaya wala po kaming ideya kung saan namin po ito dadalhin. Problemadong Aniya. Ha? Bakit? Hinog na po ba ang lahat? Tanong ko at tumango naman siya. Malaking sularinin kasi ito para sa amin. Marami pa kasing stock sa storage namin ng mga ubas. Kaya hindi na namin pwedeng i-stock pa ang mga hinog at papahinog pang mga bunga nito. Totoong naging busy ako lately, kaya ngayon lang ako nakadalaw dito. Hindi ako masyadong preparado sa mabilisang pagkahinog ng mga pananim. Hindi din kasi nila sa akin isinangguni kaagad dahil malayo ang sakayan at walang sapat na signal ang internet. Kaya hindi nila ito kaagad sa akin tinawag. Pakiramdam ko ay nahawa pati ako ng mabigat na dinadalang iyon ni Mang Istong. Huwag po kayong mag-alala. Sasabihin ko ito kaagad kay Daddy. Baka sakaling may alam siya na pwede nating pagbagsakan ito. Wika ko. Ganun na lang ang lungkot nila dahil malaki ang tsansa na kung sakaling malugi ang farm na ito, ay sakto lang ang pangbayad sa gastos ng mapangbibilhan ng mga bunga ng ubas at wala silang magiging kaparte. Guto mga abutin nila na maging ako ay ayoko rin maranasan para sa kanila. Pagdating ko sa bahay ay kagad kong binanggit kay Daddy ang tungkol sa Puerto Princesa. Maging siya ay walang magawa dahil wala naman siyang kilala na company ng wine. Hindi kasi magaling si Daddy sa mga business dahil mabait si Daddy. Kaya madaming lumalapit sa kanya at hanggang dun lang yun. Hindi ko alam kung paano igagawa ito, anak. Malabo ding mabawi natin ang gastos kung imamarket lang natin yon. Alam mong mahirap sa pera mga tao dito. Ani ni Daddy. Kung ilapit mo kaya sa daddy ni Darren. Kumibot ang kilay ko dahil sa suwestyong iyon ni Daddy. Ano? Hahanap na lang ako ng ibang paraan.
kaysa naman lumapit pa ako sa walang yang yun. Ngusong saad ko na ikinalakhak ni Daddy. Pero tulad ng sabi niya ay mukhang wala talaga kaming pag-asa na maibenta pa iyon. Lalo na't padami ng padami ang prutas na mas malaki ang tiyansa na mabulok. Halos 1 linggo na ako naglalakad at walang pahinga kakahanap ng buyer. Pero wala talaga akong mahanap hanggang sa bagsak ng balikat ko noon, katanghalian ng Lunes. Nagring ang phone ko at mula sa hindi kilalang numero ang tumawag. Hey, it's been a week. Anang boses sa linya. Who are you? Saad ko. Pagkasabi noon ay bumalot ang malakas niyang halakhak sa telepono at kahit hindi siya magpakilala ay alam ko kung sino siya. Calm down. Nakikita ko naman na kumukunot na naman ang noo mo. Mukhang malaki ang problema mo ah. Umaabot dito hanggang sa Maynila. Tumawa na naman siya. Stop at Buena Vista? Saad ko. Pero hindi siya tumigil kakatawa. Let me help you. Mamili ka. Pupuntahan kita o pupuntahan mo ko. Aniya, halata na may gusto siya. Kaya niya sinasabi ang mga bagay na ito. Desidido pa din siyang takasan ng gusto ng nanay niya. Ayoko. Tsaka, pwede ba? Kaya ko namang dalhin yung sarili ko. Alam mo, napakasungit mo. Natatawang Aniya sa akin. Pero mabilis kong pinatay ang linya. Akala ba niya madadala niya ako sa kakatawa niyang iyon? Naibulong ko sa aking sarili. Bagaman itinaas ko ang aking pride, ay naroon pa rin ang panghihinayang na dahil baka nga sa isa sa Ruiz ang makakatulong sa amin ni Daddy. Total, naka-storage naman ang mga grapes, hindi ba? Bakit kaya hindi na lamang natin ito ibabiyahe pa Maynila? Ani ni Daddy, nang mag-iisang buwan na kaming nag-iikot. Dad, niisip ko na din naman po yan. Kaso, sino naman po parehas tayong walang kakilala doon. Wika ko. Mali ka. Ngiting ani ni Daddy. Kaya makahulugan ko siyang tinignan. Dad, kung si Ruiz lang pong nasa isip nyo, please lang, wag nyo nang ituloy. Umikot ang mata ko, lalo na nang humalakak siya ng tawa. Pakiramdam ko tuloy ay kinaiinisan ko na mga ganyang kalakas na tawa. Si Ruiz kasi ang naaalala ko. Calm down anak. Hindi naman si Mr. Buenavista ang lalapitan natin. May customer na tayong minsan mo nang pinuntahan, hindi ba? Ani ni Daddy, hanggang sa tuluyan kong maalala si Mr. Moral. I already talked to him. Pumayag siya. Since may kilala din naman siyang makakatulong din sa atin. Pagkasabi noon ni Daddy ay kagad kong inasikaso mga dadalhin, patulak sa Maynila. Rumekta na rin kami kaagad ng bangka na siyang lalaot para mas makatipid kami. Pagod man at puyat ay hindi ko yun inalinta na pagdating sa Maynila. Kaagad din naman akong inasikaso ni Mr. Moral. Miss Batera, I'm so glad to meet you again. Magiliw na Aniya. Pero bago tayo magsimula, magpahinga ka muna. I'm sure pagod ka pati ang mga kasama mong staff. Aniya sa akin. Iginaya niya kami sa isang kalapit na hotel ng bahay niya. Huwag kayong mahihiya. Maayos naman ang treatment nila dito. Sagot ko ang lahat, okay? Aniya pa. Isang VIP room ang binigay niya sa akin. Kaya talagang nakapagpahinga ako. Pero kahit anong iwas ko sa pag-iisip na uuwi lamang iyon kay Ruiz. Na ano ang gagawin ko kung magkasalubong ang landas namin. Napakagat na lang ako sa aking labi. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Delivery from Mr. Moral po. Anang tinig sa labas, kaya pinagbuksan ko siya. Good evening, ma'am. Napatanga ako nang makita ko ang ngising-ngisi na si Ruiz. Napatulala ako sa ganda ng kanyang ngiti. Miss me? Napalunok ako at hindi ko malaman ang isasagot ko. Anong ginagawa mo dito? Saad ko. Sus, kunyari ka pa. Alam ko naman na mimiss mo ako eh. Nakangiting Aniya. Iginaya niya ako pagilid at pumasok sa kwarto ko. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot, sa halip ay lumingali nga siya sa loob ng room ko. Kaya hinawakan ko ang braso ko para pigilan siya. Ano ba, Ruiz? I said, what are you doing here? Giit ko sa kanya. Tumingin siya sa kamay ko. Chancing ka ah. Biro niya sa akin. Kaya't napilitan akong bitawan siya. Pero hayan at tumatawa na naman. I-check ko lang naman kung magiging safe ka dito.
Aniya, kaya naningkit ang mga mata ko. Hoy, Mr. Buenavista, magiging unsafe lang naman ako kapag nandito ka. Kaya ko naman ang sarili ko, kaya lumabas ka na. Diretsahang saad ko. Alam ko naman na may gusto siyang makuha kaya siya ganyan sa akin. Unsafe? Hindi makapaniwalang saad niya. Alam mo bang nakakatulog ka kapag ako yung driver mo? Kaya saang banda daw ng unsafe? Basta no, umalis ka na nga dahil kaya ko naman yung sarili ko. This is my building, kaya hindi mo ako basta-basta dapat pinapaalis. Aniya, kaya namaywang ako. So ano, ganyan ka ba sa ibang mga guests mo? Papasok ka na lang sa loob at ikaw na lang yung taga-video, ganun? Hindi makapaniwalang saad ko, pero tumawa naman siya. Bakit yan kagad ang naisip mo? Siguro, iniisip mong katabi mo ako sa kama, no? Huwag kang in denial. Nangahamon na Aniya, pakaya napangiwi ako. Ako? Buenavista, tigilan mo nga ako ha. Kahit kailan hindi kita pinangarap, no? Depensa ko. Totoo? Bakit napapatanga ka noon nung nakita mo yung katawan ko? Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Sa inis ko ay kinuha ko ang belt na nasa bag. Gusto mo ilatay ko to sa katawan mo? Pananakot ko sa kanya. Kung makikilala ka ni Mami, magugustuhan ka niya. Ganyan ang tipo niya malakas mong under. Tawang Aniya, pero ikinalakas naman ng kaba ko ang sinabi niya. Magugustuhan daw ako ng mami niya? Kaya pumayag ka na. Isang linggo lang naman yun. Aniya pa sa akin. Naningkit na naman ang mata ko. Di lumabas din ang katotohanan. Walang yaka. Kaya ka pala nandito para sa gusto mo. Umalis ka nga. Wika ko. Saka ko siya pinagtabuyan papalabas. Sumama naman siya at mukhang sumuko na. Pero hindi pa din nawala ang ngiti sa kanya. I'm just hoping na sana pumayag ka. Yun ang huling sinabi niya bago siya tuluyang umalis. Sa tingin ko ay nagulo niya ang puso ko. Nakakainis? Bakit kasi nagiinit ang pisngi ko? Nang gabing iyon ay para akong baliw. Hindi ako dapuan ng antok. Naaalala ko ang mukha niya sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata. Pakiramdam ko tuloy ay kinaumagahan ay lutang na lutang ako. Idagdag pa ang maaga kong gising dahil sa pagkatok ni Mr. Moral. Oh, hindi mo ba nagustuhan ng room mo? Bakit parang hindi ka nakatulog ng maayos? Hindi po. Maganda naman ang room kaya lang ay hindi niyo naman po sinabi sa akin na kay Mr. Buenavista pala itong building. Nagulat pa siya, ngunit nakangiti. Bakit? Huwag mo sabihin, dinalaw ka ni Mr. Buenavista dito. Aniya sa akin. Hindi po. Napag-alaman ko lang. Mas pinili ko na lang na huwag sabihin ng totoo. Kaysa naman mag-isip siya ng hindi maganda. O sige, bilisan mo lang din. Baka maaga siyang dumating pareha pa tayong mapagalitan. Ani ni Mr. Moral. Hindi ko na tinanong pa kung sino siya. Sa halip ay mabilis na lang din ako nag-asikaso ng sarili ko. Paglabas ko ay naroon si Mr. Moral. May isa pang kotse para sa staff ko. Habang ako ay nasa kotse, niya sasakay. May assurance naman kaya kung kukunin niya yung stocks namin? Usisa ako habang nasa kotse namin. Malalaman natin, pero malaki ang kumpiyansa ko, Miss Batera. Ani ni Mr. Moral. Dahil sa positibo niyang sinabi na iyon ay lumakas ang loob ko. Huminto kami sa building na pag-aari ng makakausap namin. Hindi ko pa din kilala sa totoo lang at ayokong magtanong dahil baka isipin na lang ang dami kong tanong at maudlot pa ang aming plano. Bago kami bumaba ay nag-ring ang phone ni Mr. Moral at maya-maya ay binaba niya rin. He wants to talk to you privately. He's nice naman kaya sigurado akong papayag siya. Basta umayon ka lang sa gusto niya. Dagdag pa ni Mr. Moral, wala akong ibang choice kundi sundin ang sinabi niya. Sumakay ako sa elevator hanggang sa marating ko ang 3rd floor kung saan naroon ang opisina ng aking kakausapin. May lalaki doon at nakangiting sinalubong ako nito. Good morning, Miss Batera. My boss is waiting inside. Aniya? Nahiya pa nga ako dahil ako pa ang hinintay ng boss niya. Pero bilang gante ay ngumiti na lang ako. Ipinagbukas niya ako ng pinto, kaya dumiretso na ako papasok. Nakatalikod sa swivel chair kung saan naroon ang tapat ng mesa. Good morning sir. Magalang na pagbati ko. Napuno ng kaba ang aking dibdib at umikot ang swivel chair.
at mukha ni Ruiz ang nakita ko. Oh, it's a pleasure to meet you again, Miss Batera. Makahulugan siyang ngumiti, pero kumunot lang ang aking noo. Ikaw? Huwag mong sabihin na. Hindi ko na itinuloy ang aking sasabihin. Sa halip ay pinapasinghap ako ng malinaw na rumistro sa isipan ko na si Ruiz nga ang bibilik ng stock namin. Hindi ko alam kung planado bang ito lahat ni Ruiz. Pero alam kong hindi dahil hindi niya kagustuhan na mahinog kaagad ang mga ubas na iyon. Ang pinlano niya lang ay huwag sa aking ipasabi na siya ang bibili ng stock namin para tumuloy ako. Inaasahan ko na hihingiin niya pa rin ang magpanggap ako bilang girlfriend niya. Kapalit noon ang pagbili sa amin ng stock para sa amin. Para hindi kami malugi at hindi masayang ang pagpunta ko dito sa Maynila. Hindi ako slow para hindi ko mainawaan ang mga bagay na iyon. Ay nako, business-minded ka nga talaga. Isipin mong makukuha mo ang gusto mo nang walang kahirap-hirap. Nakangising sambit ko. Alam mo na pala, may halo namang pakiusap ito, Miss Batera. Hindi kita babastusin. Just save me from that mess. I hate being not with that girl, no? Umikot ang aking mata kahit anong paliwanag niya ay hindi ko maintindihan. Sa totoo lang ay kayang-kaya niya namang magpaupa ng mga babae. Nagaganap pa nga ang gusto niya na hindi ko alam kung bakit ako pa ang gusto niya. Oo na, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Gagawin ko in just 2 weeks, Ruiz. Pero after nito ay titigil ka na ha. Saad ko sa kanya. Walang salita na lumabas sa kanyang bibig sa halip ay tumango siya at ngumiti ng napakalawak. I will deposit the half of my payment sa bank account mo. Kaya hindi ka dapat kabahan, fiancé. Ngumiti siya. Nakaupo lang ako sa sofa habang pinapanood ang mga ginagawa ni Ruiz. 1, 2, higit pa. Higit pa sa 3 telepono ang ginagamit niya para ayusin ang mga bagay-bagay na pinaplano niya. Nasabi niya na rin naman sa akin na pinaalisan na niya si Mr. Moral sa harap ng building. Samantala mga staff ko naman ay pinauwi na niya gamit ang private plane. At doon ko na lamang nalaman na talagang napakayaman ni Ruiz. Ang stock na binili niya sa akin ay baryang-barya lamang tunay na kaya. Ang stock na binili niya sa akin ay baryang-barya lamang ng tunay na kayamanan niya. Sa unit tayo tutuloy. Aniya, habang nakasakay na kami sa kotse. At bakit? Kumunot ang noo ko. Ibig sabihin kasi noon ay iisang bubong na lamang kami titira at makakasama ko siya sa araw-araw sa loob ng 2 linggo o 1 buwan. Natural. Wala naman sigurong mag-fiancé na magkaibang bahay, hindi ba? Aniya, kaya ngumuwi ako. Dito siguro sa inyo wala. Dahil Maynila ito, ibang sibilisasyon kasi dito kaysa sa Palawan. Apila ko. Sa Palawan kasi, nagsasama lang ang 2 tao matapos nilang ikasal. At walang che-che-che-che na katulad nito, no? Wika ko. Kung ganun ang gagawin natin, mas mapapatagal. Lalo lang manggigigil si mami na ipakasal ako. Once we failed, pati farm nyo damay. Kaya wala kang ibang choice kundi sundin ang gusto ko. Aniya, kaya napatirik na lamang ang aking mata. Pagdating namin sa unit niya ay hindi na maipinta ang aking muka. Bakit iisang kama lang to? Tanong ko. Aba, kapag naging 2 yan, baka itanong pa yan ni mami kung bakit sa oras na bumisita siya dito. Katwiran niya naman. Ruiz, huwag mo akong itrip ha. Sisikmuraan talaga kita. Saad ko na ikinatawa niya. O di dun ka matulog sa sofa kung ayaw mong katabi. Aniya na naman. Hindi ako kumibo. Isa-isa niyang sinabi ang mahalagang parte ng buhay niya na dapat na alam ko. Dahil anytime ay bibisita si mami niya para usisain ako. At hindi ako aware na ngayong gabi na iyon. Ano ba sa tingin mo? Presentable ba akong tingnan? Hindi na ako mapakali. Alam kong palabas na rin ang tungkol sa amin. Pero pakiramdam ko ay totoong-totoo ito. Umorder si Ruiz ng pagkain para sa dinner. Pero nagpatigas pa rin ako na magluto. Kahit 2 putahe lang. Dahil baka i-underestimate ako ng mami niya. Ngayon ay heto kami sa kitchen niya. Pinapanood niya akong maghalo ng kaldereta de batera. Special recipe ko yon sa aming pamilya. At bibihira lang ako magluto noon. Hindi mo naman kailangang effort ng ganyan eh. Dahil palabas lang naman ito. Natatawang Aniya. Habang pinapanood ako tulad ng iniisip ko ay ganun din ang iniisip ng
hunghang na ito. Kahit nga ako ay napapatanong din kung bakit ba kasi kailangan ko pang umeffort. Akala niya ba madali lang to? Para sa akin, ayokong mapahiya no. Isa pa ay nakasalalay dito ang pagkalugi namin no. Ba't naman ganyan ang tingin mo sa akin? Punot ang noo na saad ko. Napako ang mata niya sa mukha ko. Wala. Pabulong na aniya saka umiling. Napapaisip lang ako kung ganyan din kaya ang itsura mo once na mag-asawa ka na. Sensero ang mga katagang binibitawan niya at pakiramdam ko ay nalulusaw ako. Hindi kaya? Hindi ko alam. Saad ko. Saka ko siya iningusan. Sinunod ko na ang crab soup na sikat sa aming lugar. Naghiwa-hiwa muna ako ng sangkap pero talagang nakikita ko ang pagsunod-sunod sa akin ng kanyang mga mata. Tumabi ka nga dyan. Kunwari ay naiinis na saad ko. Mag-ingat ka. Baka madumihan yung damit mo ha. Paalala niya sa akin. Ang liit pala ng bebong mo no. Aniya pa, kaya talagang nilingon ko siya. Umakbang ako papalapit sa kanya at inamba ko ang kutsilyo na hawak ko. Huwag mo akong maganyan-ganyan ha. Baka isaksak kita sa harap ng nanay mo. Umugong na naman ang malakas niyang tawa. Alam mo, ang cute mo talaga. Move on na. Maynila to, hindi Palawan no. Aniya sa akin. Si Ruiz na to. Tapos na si Darren. Minsang pang aniya. Natapos na lamang ang maing pag-aasaran ng tumunog ang doorbell mula sa labas at hula ko ay naroon ang mami niya. Prepare yourself. Aniya sa akin, kaya tumango ako. Naglakad siya papunta sa pinto at ganun din ako. Binuksan ni Ruiz iyon at para bang bumukas din ang panibagong kaba ng puso ko. Napasinghap ako nang makitang hindi ito nag-iisa. May babae siyang kasama. Hinawakan ni Ruiz ang bewang ko at hindi ako pwedeng magreklamo. Hello ma'am. Meet my fiancé, Luis. Ani ni Ruiz. Luis, this is my mom and her friend, Melina. Dagdag pa nito. Akmang iaalok ko ang kamay ko para makipag-shake hands dahil halata naman na ayaw nila ng beso. Kaya lang ay kaagad na pinigilan ni Ruiz ang aking kamay. No need to do that. Aniya sa akin. Iginaya niya ang mga bisita gamit ang isang kamay niya, habang ang isang kamay niya ay hindi inaalis sa bewang ko at nakaramdam na ako ng awkwardness ng mga oras na iyon. Nang malapit na kami sa mesa ay pinaghila niya ako ng upuan. Saan naman kayo nagkakilala? Ng mami niya na tumitingin ng masama sa akin. Sa Palawan po. Sagot ko saka akong ngumiti. Natatakot ako ng mga sandaling iyon. Kaya ibinaba ko ang aking kamay sa ilalim ng mesa. At hinawakan naman iyon ni Ruiz palihim. Saka siyang ngumiti. Aware ka bang ikakasal na siya? Napasinghap ako. Hindi ko napaghandaan ang tanong na ito. Hindi. Hindi ko din sa kanya sinabi mama. Dahil hindi ko naman alam yung mga bagay na yon. But I already settled it, son. Melina is your fiancé. At hindi ang babaeng yan. Giit ng ginang. Hindi ako nakaimik. Tinignan din ako ng Melina. Kung ganun pala ang alam nyo, bakit hindi kayo magpakasal? Nakataas ang kilay na ani ni Ruiz. Mahal ko si Luis at hindi kayo ang makakapagpabago nun. Aniya, pakiramdam ko ay totoong-totoo ang mga sinabi niyang iyon. Napatayo ang mami niya. Mom, please, stop. Aniya nito. Buntis na si Luis at wala na kayong magagawa sa buhay ko. Kaya hindi nyo na dapat pinapakailaman yung mga bagay-bagay tungkol pa sa personal kong buhay. Malakas ang tinig na ani ni Ruiz. Nakilala mo lang ang babaeng yan? Ganyan ka na kung makapagsagot sa akin? How could you? Giit ng ginang. Kung hindi nyo to matatanggap, makakalis na kayo. Saan ni Ruiz? Hinawakan niya ang kamay ko at iginaya papasok sa kwarto. Napapikit ako. Kapwa, ngayon lang kami nakahinga. Are you okay? Tanong niya sa akin, hinaplos niya ang pisngi ko at pakiramdam ko tuloy ay hindi lang talaga ito isang palabas. Hindi ako sumagot. Sa halip ay tumango ako. Saglit lang. Lalabasan ko lang muna sila mami. Aniya sa akin, kaya tumango ako. Napaupo ako ng sandali sa kama at nagintay ng ilang minuto. Hanggang sa mainip ako at tuluyang lumabas. Walang tao sa sala kaya lumapit ako sa mesa at
isa-isang niligpit ang mga pagkain doon. Nangihinayang ako. Sa Palawan ay napakaraming nagugutom. Samantala ang mga taong ito ay ganun-ganun na lamang kung magsayang ng pagkain. Inilagay ko sa ref ang ilang pagkain at dinala na namin sa lababo ang maruruming pinggan. Isa-isa kong hinugasan ng plato hanggang sa madinig ko ang yabag na papalapit sa akin. Napasinghap ako nang umikot sa bewang ko ang bisig ni Ruiz. I am sorry. Aniya, ramdam ko ang ilalim na mukha niya na nakabaon sa balikat ko. Hindi ko inaasahan na ganito. Dagdag pa niya. Sa gulat ay kaagad kong inalis ang kamay niya na nakakapit sa akin at hinarap ko siya. Anong ginagawa mo? Saad ko sa kanya. I am sorry. Nabigla lang ako. Aniya sa akin. Hindi gumana? Ibig bang sabihin nun ay babawiin mo na yung pera? No, Kaagad niyang sagot. hindi pa tapos. Marami pa tayong chance. Nakangiting Aniya. Mauna na ako sa room. Sumunod ka na lang. Aniya na naman. Eto na. Wala na naman yung mami niya. Baka naman pwedeng hindi na lang kami magkatabi. Pagpasok ko sa kwarto ay may boundaries na una ng kama namin. Kahit paano ay napalagay ako at nakahinga. Pero hindi naman ako na-inform na sa seconds lang pala na iyon. Dahil ayan na, kinakapos na naman ako ng paghinga nang makita si Ruiz na lumabas mula sa shower room. Nakahain na naman ang pandesal sa tiyan niya. Maliligo ka? Iyon ang tanong na nagbabalik sa aking ulirat. Ano? Half bath lang. Saad ko. Lumihis siya na para bang pinadaan niya ako. Naiilang naman ako na pumasok sa bathroom at hihinga-hinga. Alam ko na hindi na normal ang nararamdaman kong ito and I hate it. Halos mapatalon ako nang kumatok si Ruiz mula sa labas. Nagre-ring yung phone mo. Si daddy mo yata. Aniya, kaya nanlaki ang mata ko. Literal na hilamos lang ang nagawa ko bago ako lumabas para sagutin ang linya. Ano at hindi ka kasama nila Marta? Ani ni Daddy sa linya. Mr. Butter, I'm with your daughter. Singit ni Ruiz na nasa likod ko na pala. Masama ko siyang tinignan. Abot magkasama kayo ni Mr. Buenavista, iha? Gabing-gabi, sinasabi ko sa iyo, baka ikaw yung uuwi ng lumulobo ng tiyan. Malakas na sigaw ni Daddy sa linya. Pananagutan ko po kung sakali. Mabilis kong pinatay ang linya at galit na hinarap si Ruiz. Ako ba talaga tinitrip mo ha? Wika ko sa kanya. Umiling siya. Hindi, syempre. Kung ganun, bakit hanggang kay Daddy gumaganyan ka? Alam mo ba na maaari siyang magdesisyon ng padalos-dalos sa ginagawa mo? Paano kung isipan niyang nagalaw mo ko, ha? Di gagawin lang natin para hindi na mali ang iniisip niya. Kibit balikat na Aniya. Baliw ka ba? At kung ipakasal niya ako sa'yo, ha? Ano ka ba? Pabor naman sa akin yun eh. Aniya na ikinakurap ko. Hindi pa ba halata? Nakangiting Aniya. Kaya hindi ako naghahanap ng iba kasi gusto ko ikaw. Gusto kong totohanin ang lahat ng to Luis. Alam kong seryoso siya nang sabihin niya iyon. Nung makita kita sa Palawan, sa buong buhay ko, noon ko lang nasabi na ikaw na ang para sa akin. Kaya sana... Stop it nga, Ruiz. Akala mo ba magandang paglaruan ng damdamin ng iba? Saad ko. Hindi ko alam dahil wala akong pinaglalaruan. Seryoso ako sa mga sinasabi ko. Gusto na kita, Luis. Ayoko. Hindi ko matatanggap. Diretsahang saad ko. Saka ako nanguna papasok muli sa loob. Natatakot ako. Gusto ko siyang tanungin kung bakit. Sa dami ng babae sa mundo, ako pa ang napili niya. Pero baka hindi niya din ako sagutin ng maayos. Nahiga ako sa kabilang side ng kama. Nagtulog-tulugan ako at nagintay sa pagpasok ni Ruiz. Pero walang Ruiz na pumasok kahit 11:00 na ng gabi. Kaya inaya na lang ako ng antok. Hanggang sa pagising ko kinabukasan ay mag-isa pa lang din ako. Bumangon ako at bumaba sa kusina. Malayo pa lang ay naaamoy ko na ang
Mabangong pagkagisa ng sibuyas at bawang sa kusina. Diretso pa akong pababa nang makita ko si Ruiz na nasa harapan ng electric stove. Nakabalot ng puting apron sa topless na katawan habang naka-boxer short lang. Mukhang tulad ko ay hindi niya rin naasahan na maaga akong magigising at makita ang postura niyang iyon. Napakaganda ng pagkakahulma ng kanyang likod, halatang naaalagaan sa gym. Hindi niya alintana ang paglapit ko, kung minsan ay sumasayaw pa nga siya dahil sa earphone na nasa tenga niya. Napangiti ako kasi si Ruiz yung tipo ng tao na hindi mo mahuhulaan ng galaw. Sa totoo lang ay may small crush ako sa kanya. Hindi ko pa noon alam pero matagal na ito, yung panahong driver ko pa lang siya. May parte kasi sa kanya na kahit hindi siya magsalita ay yung kilos niya mismo ang mararamdaman mong safe ka pagkasama mo siya. Ayoko lang talaga yung kumagat sa nais niya dahil masyadong mabilis. Pero kung magpapatuloy siyang ganun, why not, hindi ba? Sa malalim kong pag-iisip ay huli na nang makita kong nakatingin siya sa aking muka. Oh, gising ka na pala. Aniya sa akin. Tumikim ako at kunwari ay hindi ako apektado sa mga nakita ko. Tumango lang ako. Come and sit. Gumawa ako ng breakfast. Aniya, kaya napaupo ako. Anong plano mo ngayon? Saad ko habang nag-aasikaso siya ng pagkain. Sandali niya ako nilingon sa ngumiti. Matapos ay naglagay na rin ng pagkain sa mesa. Ipinaghain niya rin ako sa aking plato. You know what? I'm sorry for last night. Hindi ko na intention na biglain ka. Pero sa ngayon wala pa akong plano. Gusto ko lang muna na magstay ko muna dito. Once na sinabi sa akin ni Mommy na ikakancel niya na ang arrangement between me and Melina, I will let you go. Simpleng sagot niya, saka napaupo. Kain ka na. Magiging busy ako today. Kailangan kong pumunta sa office. Aniya sa akin, kaya muli akong tumango. How about your dad? Hindi ba siya nagalit sa'yo? Aniya na naman. Sa totoo lang ay naninibago ako ngayon kay Ruiz. Napaka-gentle niya makipag-usap at hindi ako sanay. Mas nakasanayan ko kasi ang pagiging palabiro at palatawa niya kesa ngayon na napakaseryoso at laging sensero sa kanyang mga sinasabi. Hindi naman siya nagalit. Baka dahil alam niyang ikaw yung kasama ko? Saad ko. Ngumiti siya ng tipid at saka tumango. I already talked to him naman na. Pinaliwanag ko na mayroon tayong kailangang asikasuhin. Kaya naiintindihan niya naman yun. At hindi nagtanong pa kung ano-ano. Teka, alam ba niyang ikaw ang bibili ng stocks namin? Tanong ko. Yeah, he knows. Hindi ba niya nabanggit sa'yo? Takang Aniya, umirap na naman ang mata ko. Talagang pinaprank niya ako. Malamang na may iniisip na naman siya na siya lang ang makakaintindi. Matapos ng almusal ay nagpaalam na si Ruiz. Ako naman ang nagasikaso muli ng maruruming gamit. Pasado 1:00 ng hapon ay talagang wala akong ginagawa. Kaya naman naisip kong maglakad-lakad sa labas. Pero sa hindi ko inaasahan na makikita ko si Melina. Mukhang inaantay niya din ako sa labas. Gusto mong pumasok? Hindi. Ang tinig niya ay halatang mataray. Gusto ko lang sana na ayain ka magkape. Saad niya. Walang ibang nakwento sa akin si Ruiz sa babaeng ito. Maliban sa gusto ito ng mami niya para sa kanya. May malapit na coffee shop sa unit ni Ruiz. Kaya hindi na namin kinailangan pang lumayo. Magpapakilala sana ako. Pero I'm sure naman, di ba? Kilala mo na ako? Aniya, naupo kami sa inukupa naming mesa. Itinaas niya ang isang daliri niya para tumawag ng isang waiter. Anong coffee mo? Black coffee with medium level of sugar. Saad ko. Ngumisi siya. Ang tapang. Aniya, hinintay ko na simulan niya kung ano man ang pag-uusapan namin. Hindi ko alam kung kailan mo pa nakilala si Ruiz. Aniya, habang naka-cross arm. Diretsahin mo na ako kung maaari. Layuan mo siya. Iwanan mo. Hindi siya para sa'yo. Total, hindi pa naman ganun kalalim ang pagpapakilala nyo para sa isa't isa, hindi ba?
Aniya sa akin. Bagaman seryoso siya sa kanyang mga sinasabi, ay halatang halata ko na ang pagiging sarkastiko niya. Alam mo Melina, ayokong sabihing desperada ka. Maganda ka at mukhang may delikadesa. Hindi ako sanay manginsulto ng tao sa totoo lang. Hindi ko ugali yon. Pero, I'm sorry in advance. Maaaring ang taga-probinsya nga ako. Pero hindi ako katulad mo na lumaki dito sa Maynila. Hindi ako mahilig mamigay ng pag-aari ko na. Kaya, ikaw ang dumistansya kay Ruiz. Yun lang ang masasabi ko at wala nang iba. Hindi ko na inantay pa kung paano dumating ang kape na in-order niya. Tumayo ako sa kinaupuan ko at akmang iiwanan na siya. How could you? Giit na aniya maging siya ay napatayo na rin. Mangilan-ngilan lang din ang tao dito sa coffee shop. Kaya naman siguro ganun siya katapang kung mag-aisa sa boses sa akin. Mga agaw ka! Nang isigaw niya iyon ay nakuha na namin ang buong atensyon ng ilang tao doon. Ikakasal na kami pero pumapapel ka pa! Ngumisi ako. Hindi ako papayag na basta niya na lang tapakan ng dignidad ko. Wala akong inagaw sa'yo at para sa kaalaman mo na mga taong nandito, ako ang girlfriend ni Ruiz at hindi ikaw. Pinifiling mo lang na ikaw kasi ikaw ang gustong pakasalan. Dahil lang naman yun sa kagustuhan ng mami niya. Except from that, wala na. Kaya wala akong inagaw sa'yo, Melina. Akmang, tatalikuran ko na siya. Pero mabilis niyang hinablot ang aking buhok. Hindi ako nagpatalo. Sa halip ay sinabunutan ko din siya pabalik. Matangkad ako at malaman kaysa sa kanya. Kaya walang magagawa sa akin ang patpati niyang katawan. Mabilis ko siyang naihiga sa sahig. Aray! Nasasaktan ako! Bitawan mo nga ako! Aniya sa akin. Hindi. Ikaw ang nagsimula nito, hindi ba? Panindigan mo. Hindi ako papayag na basta-basta mo lang akong saktan. Saad ko. Luis? Anang pamilyar na tinig. Iginaya pa nga ako sa braso nito patayo. Pagtingin ko ay si Darren. What are you doing here? Aniya matapos ay napatingin siya kay Melina. Melina? Gulat na, Aniya. Kuya Darren? Saan naman ng babae? Mukhang magkakilala sila. Hindi ko alam kung anong revelasyon ito. Maya-maya pa kasi ay dumating na rin si Ruiz at hindi pa doon natapos. Dumating ang babaeng nabuntis ni Darren na kamukhang kamukha ni Melina at doon ko nalinaw na, naiintindihan na, kapatid ni Melina ang umago sa taong mahal na mahal ko noon at ngayon ay kapatid naman niya ang siyang aagaw kay Ruiz. Kinuha ako ni Ruiz mula sa pagkakahawak ni Darren. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Anang babae kay Darren. Pero hindi inalis ni Darren ang tingin niya sa akin. Kaya't napatingin na din niyong babae sa akin. Basta sa reaction niya ay kilala niya ako. Luis? Aniya sa akin. Coincidence ba to? Nakangising saad ko. Tumingin ako kay Ruiz matapos ay inalis ko ang kamay niya sa balikat ko at naglakad ako papalabas sa shop. Hanggang dito ba naman? Hindi mo titigilan si Luis? I told you, hindi kita magugustuhan. You're not my ideal, even my type. Dinig ko nga ani ni Ruiz. Inaasahan ko na susundan niya ako sa labas at napahinto ako nang may humawak sa pulsuhan ko. Pero hindi lang isa, kundi dalawa at paglingon ko ay naroon nga si Darren at si Ruiz. Matalim na nagkatinginan ang kanilang mga mata. Let her go. Mabigat na ani ni Ruiz. Bakit? Papapel ka na naman? Giit ni Darren na talagang ikinangisi ni Ruiz. Nang dumayo ko sa inyo, magandang asal na pinakita ko. Kaya ngayong ikaw naman ang dumadayo, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka ipag-iba ko yung maliit na structure nyo dito sa oras na hindi ka magpigil sa pagbibitaw ng mga walang kwentang kataga mo. Sige na Ruiz, ibibigay ko na ang kausap na gusto niya. Sige na Ruiz, ibibigay ko na lang yung usap na gusto niya. Saad ko. Alam kong labag sa loob ni Ruiz na iwanan ako, pero ginawa niya pa rin at pumasok sa kotse niya. Ano bang sasabihin mo?
Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Payag na rin naman siya eh. Nagsusumamong saan ni Darren sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Magiging okay na tayo. Dagdag niya pa. Napangiti ako nang lumabas sa shop ang magkapatid. Napaka-slow ko. Hindi ko man lang naisip kaagad na magkapatid pala sila. Magkamukha sila. Napako ang aking paningin sa tiyan ng babae na may kalakihan na. Malaki ang kaibahan nila, Milana. Matapang ito kumpara sa atin niya. Isa lang ang pagkakapareho nila, ang pagiging desperada. At sa tingin mo papayag ako? Papayag akong maging karabal ang anak mo sa babaeng iyan sa puso mo? Hindi ako tanga, Darren. Tsaka, ano pa bang inaasahan mo? Nahahabulin kita? Na may feelings pa ako sa'yo matapos ng ginawa mo sa akin? Sa totoo lang ay never kong iniyakan si Darren mula nang malaman ko ang kataksilan niyang iyon. Akala ko ay malakas ako, pero heto ako ngayon at pabagsak ang aking luha. Sa tingin mo magiging baliw ako na habang buhay kailangan makipagkompetensya sa babae mo at sa anak niya? Pero hindi mo kailangang gawin yun. Ikaw ang mahal ko. Kung mahal mo ako, bakit ka nasilaw? Bakit mo ko kailangan gaguhin? Meron din naman akong bagay na meron siya. Kaya ano pa bang kulang? Tapos hahabulin mo ko? Hahabulin mo ko gayong may ebidensya ang pangwawalang hiya mo sa akin? Umalis ka sa buhay ko dahil wala nang puwang ang puso ko para sa'yo. Matigas na saad ko. Ang susunod na magtatangkang umagos sa pag-aari ko, babasagin ko talaga yung muka. Kaya subukan nyo. Naghahamon na saad ko nang lingunin si Melina. Inirapan ko sila at sumakay na rin sa kotse ni Ruiz. Are you okay? Tanong niya sa akin. Gusto ko nang umuwi. Ikaw na lang bahala kung magpapakasal ka sa babaeng yun. Ngumiti siya. Bakit? Ayaw mo? Anong ayaw mo? Ayaw mo kong magpakasal doon? Hindi naman kita pag-aari. Kaya bakit kita babawalan? Gawin mo lang yung gusto mo, Ruiz. Pero sabihin mo muna, sino ang mga agos sa paghahari ha? Ano? Hindi naman ikaw yung sinasabi ko ah. Putol ko sa kanya. Saka ko siya inirapan na ikinatawanan naman niya. Okay, sige. Baka man nakangiti siya. Siya ay ramdam ko ang lungkot sa loob niya. Siguro ay dahil sa attitude na pinapakita ko sa kanya. Sa totoo lang ay nabigla ako sa mga bagay-bagay. Masyado akong nagulat sa mga koneksyon naming 5. Ayokong pasukin ang mundo ni Ruiz na ganito ang kalagayan ko. Sino ba naman ang tanging babae na tatanggi sa isang katulad niya? Kaya lang ay gusto ko ay masigurado na totally healed na ako. Nanginginig ang kamay ko sa mga sandaling kaharap ko si Darren, kasamang babae niya. Kasabay noon nang nalaman kong kapatid ng babae nito ang may gusto kay Ruiz na medyo nagustuhan ko na ng pakunti-kunti. Hinatid niya ako hanggang sa makasakay ako ng eroplano. Nalulungkot din ako pero wala akong magagawa. Katakot-takot na tanong na inaasahan kong sasabihin ni Daddy. Pero hindi ganun ang nangyari pag uwi ko. Oh, Luis, ano at narito ka? Aniya. Kaya napangiwi ako. Ayaw niyo po ba akong makita? Saad ko na may kunting pagdamdam. Ibinigay ko ang kape niya sa mesa. Hindi naman. Nabanggit kasi ni Ruiz na matatagalan pa ang pagbalik mo. Aniya. Well, obviously ay talagang nagkampihan sila. Marami pong nangyari at matatagalan pa kung ikikwento ko pa. O sige. Sagutin mo na lang ako kung sinagot mo ba siya. Nakangiting Aniya na may pagkasabik. Ano? Sagot? Hindi makapaniwala ang sagot ko at tumango naman siya habang nakangiti pa rin. Hindi at hindi mangyayari yun, Dad. At umirap na naman ang aking mata. Naniniwala ka ba sa tulak ng bibig at kabig ng dibdib? Tumatawang Aniya. Oo, Dad, alam ko yun. Pero trust me, hindi mangyayari yun, no? Saad ko at saka tinalikuran. Umakyat ako sa kwarto. Totoo naman dahil hindi ko naman tinatanggi na may gusto ko kay Ruiz. Sadyang ayoko palang aminin sa ngayon.
Nag-aba-abalahan ako sa mga bagay-bagay. Inisip ko kung baka pinagtagpo lang talaga kami ni Ruiz. Ito na kasi ang ika-4 na buwan mula nang umalis ako sa kanila at wala akong naging balita sa kanya. Baka nga kasal na siya sa sandaling ito. Kainitan, magpahinga ka naman. Ani ni Daddy nang bisitahin niya ako sa farm. Gusto kong libangin ang sarili ko. Baka kasi sa ganitong paraan ay mahanap ko ang sarili ko. Okay lang po, Dad. Medyo tambak na rin kasi yung gawain. Alam niyo naman po na ayaw ko nang dumating yung araw ng katulad ng nakaraan. Hindi na natin alam kung sino yung tutulong sa atin. Saad ko. Bakit? Ayaw mo na ba akong lapitan ulit? Lumihis si Daddy hanggang sa tuluyan kong makita si Ruiz. Matamis ang pagkakangiti, ngunit kapansin-pansin ang singsing sa daliri niya. Ruiz? Napakurap ako, literal na hininto ko ang ginagawa ko. Oh, akala ko ba busy ka? Pabirong ani ni Daddy. Oh, siya. Maiwan ko muna kayo Ani ni Daddy, pero makahulugan siyang tumingin sa akin, saka ngumiti. Hinihintay lang namin na makalayaw si Daddy. Mukhang nasa kondisyon ko ngayon Hindi ka nagsusungit ngayon Maupo ka. Saad ko. Bakit napasyal ka? Magbabakasyon? Let's say yes, pero may iba pa. Sinilip ko din kasi yung nabili kong properties malapit dito sa inyo, kaya dumiretso na din ako dito. Ganun ba? Salamat. Medyo gipit na rin kasi ako sa schedule ko . So, nakakadisturbo ba ako? Aniya, pero umiling ako. Ayos lang, minsan lang naman to. Saad ko sa kanya. So, how are you? Mukhang naging busy ka lately. Nakalabing aniya. Hindi mo kasi ako pansin Ha? Anong hindi pansin? Palagi kitang binibisita dito. Actually, magdadalawang linggo na ako dito sa Palawan. You're always busy. Nakakahiya ngang istorbohin kita. Talaga? Hindi makapaniwalang saad ko at tumango siya. Napangiti ako. Ayoko sanang mag-assume pero kinikilig ako. Naputo lamang ang kilig na iyon nang may tumawag sa pangalan ni Ruiz. Pati ako ay napalinga. Naroon ang babaeng maganda na papalapit sa amin. Oh, bakit sumunod ka pa? Ngiting-ngiti na ani ni Ruiz para akong pinanghinaan ng loob. Napaisip ako kung ito na ba yung asawa niya. Kanina pa nga kita hinahanap . Mag-isa lang ako sa room. Ang init-init pa, no? Maarteng ani nito. Maya-maya ay nabaling sa akin ang kanyang paningin. Samantala ang paningin ko naman ay napako sa kwintas niyang gold na may pendant ng R. Na nasisiguro kong si Ruiz ang ibig sabihin nun. Oh, hi! Masiglang aniya sa akin. You must be Luis, right? Aniya kaya tumayo ako. I'm Rika. Inalok niya ang kamay ko na may singsing na katulad din ni Ruiz. Parang piniga ang puso ko. Nakumpirma ko nga na siya ang nakatuluyan ni Ruiz. Nice to meet you, Rika. Wika ko saka tinanggap ang kamay niya. Tara, sa bahay para sana makapagmeryenda kayo. Ngumiti ako ng alanganin, saka ako nanguna. Dahil sa singsing na iyon ay nawala sa isip kong wala nga pala akong driver na maghahatid sa akin dahil inutusan ko kanina. Oh, ba't ka napahinto? Ani ni Ruiz na nasa tabi ko na pala. Makikisabay na lang ako sa inyo. Wala ang driver ko . Saad ko. Sure, why not? Aniya sa akin. May sasakyan naman si Rika, kaya okay lang. Aniya. Sinubukan kong huwag umimik. Habang patuloy siya sa pagdadrive, inilayo ko ang aking paningin para hindi kami magkaroon ng contact na magiging dahilan para mag-usap. Pero sadyang nangangati yata ang bibig ni Ruiz. How was your life? Okay ka na ba ngayon? Aniya sa akin. Naitikom ang aking mga kamay at hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Para bang gusto ko siyang tanungin pabalik.
Mukhang hindi na kailangan tanungin dahil para na akong sinasampal ngayon na katotohanan na si Rika na ang bagong nagmamay-ari sa kanya. At sa puntong ito ay wala na akong kalaban-laban dahil baka ito na nga ang pinili niya. Maayos naman ako. Ikaw, kayo ni Rika. Ngumiti ako para naman hindi ako magmukhang katawa-tawa sa kanya. Rika's from England. Pinasama siya dito ni tita para magbakasyon din. Clingy at talagang napaka-sweet. Kaya nga hindi ko siya inilalayo sa tabi ko eh. Magiliw na kwento habang siya ay nakangiti. Gusto ko siyang batukan at sabihing nasasaktan ako. O mas magandang sabihing nagsiselos ako. Pero alam kong hindi pwede. Rika is about 24. Baby siya ng parents niya kaya hindi ko siya pwedeng hayaan basta-basta. Aniya, may doubt sa isip ko kung bakit ganun kalayo ang age gap nila. Pero sabi nga nila, age doesn't matter. My love is blind pa nga, kaya hindi na ako nagtanong pa kahit nasasaktan na talaga ako. Nang makarating kami sa bahay ay kaagad akong lumabas ng kotse. Hindi ko na hinintay pa na ipagbukas ako ni Ruiz ng pinto. Kaagad akong nagpagayak ng merienda para sa kanila. Dito muna kayo. Ipapagawa ko kayo ng fresh na juice. Saad ko saka ako ngumiti ng peke. Naglakad ako hanggang sa makarating sa kusina. Napahawak ako sa aking dibdib habang hihinga-hinga. Para bang hindi ko kayang tagalan na makita silang magkasama. Binuksan ko ang ref at kinuha ko na ang mga bagong pitas na orange doon. Ayokong pag-isipan ni Ruiz na nagsaselos ako dahil wala naman akong karapatan kaya minadali ko na lang gawin itong juice. Luis. Napatigil ako nang tawagin ni Ruiz ang pangalan ko. Sumunod pala siya sa kusina. Kinain ako ng mas matinding kaba nang marinig ko ang yabag niya na papalapit sa akin. Pansin ko yung pag-iwas mo sa akin. Pag-iwas mo sa mga bagay-bagay na maaari kong itanong sa'yo. Aniya, Sabihin mo, may nagmamay-ari na ba ng puso mo? bumagsak ang butil ng aking luha dahil sa tanong niyang iyon. Hinarap ko siya at ganun na lang ang gulat nang makita niyang umiiyak ako. Paano mong nakukuhang itanong sa akin yan? Ano pang dapat kong isagot sa'yo? Nawala ka, kakahintay ko sa'yo? Kakahintay sa taong ngayon na engaged na. Sumbat ko sa kanya. Inaasahan kong magugulat siya sa tanong kong iyon, pero parang naguluhan pa siya. Tinignan ko ang singsing na nasa kamay niya, kaya't napadingin din siya doon. Ano? Iniisip mong engage ako? Ngiwing, Aniya. Huwag mong sabihing hindi. Nandyan si Rika. Sigaw ko sa kanya, pero napigil ang aking pag-iyak nang bumalot ang napakalakas na halakhak niya sa kabuuan ng kusina. My God, Luis! Rika is my cousin! Giit niya habang tumatawa. Namula ang pisngi dahil sa mga sinabing iyon ni Ruiz. Kanya din itong singsing na ito. Iniisip niya kasing regaluhan ng kuya niya na magkahit kami. Kaya naman sa kanya lang pinatry. Hindi ko lang naisuli agad kasi magkaiba kami ng car. Mahabang paliwanag niya. Sa hiya ko ay naitago ko ang aking muka na ngayon ay pulang-pula. Tell me, are you jealous? Ngiti-ngiti na tanong niya sa akin. Pero hindi ko naman siya pinansin. Kaya naman kinailangan pa niyang hawakan ang ibabang parte ng aking muka para magpantay ang aming paningin. Answer me. Sabi mo, hinintay mo ako. Totoo yun, hindi ba? Aniya, naipit ko ang aking labi. Inungusan ko siya at iniwasan. Hinawakan ko ang tray ng juice at iiwan ko na sana siya. Kaya lang, mabilis niyang hinawakan ang aking kamay. Just answer me. Hinintay mo ako, di ba? Aniya habang nakatutok sa akin ang mukha niya. Oo, hinintay kitang bumalik. Kahit na hindi ko alam kung nasan ka na ba o kung ano yung ginagawa mo. Kaagad niyang inangkin ang labi ko. Sa tagal nga noon ay nag-alala ako baka mabitawan ko ang dala ko. Kaya minabuti kong putulan ang halika namin. What's wrong? Aniya. Yung hawak ko baka bumagsak, Ruiz. Nahihiyang saad ko. Ngumisi naman siya kaya nahiya akong lalo. Oh,
I'm sorry. Niya, kunwari. Shall we? Aniya pa nang ayain ako pabalik sa sala. Nandun si Daddy at mukhang kausap si Rika. Oh, ayan na pala yung dalawa eh. Ani ni Daddy. Maganda ang itian niya at hula ko ay may ideya siya. Siguro ay talagang napagplanuhan nila ako ni Ruiz. Alam na alam ko kasi ang kulokoy na to kung kailan siya sisingit sa schedule ko. Ano, hindi mo na ba kailangan ng tulong ko? Ani ni Daddy habang nakatingin kay Ruiz. Okay na po tito, settle na po. Nakangiting Aniya. Kala ko magmamatigas pa siya eh. Siya nga itong iyakin na akala mo hindi na babalikan. Tumatawang Aniya nang ibuking ako kay Ruiz. Kaya napalabi ako. Kung alam mo lang kung paano palihim na gumawa yan noon. Umiling na Aniya kaya napatayo na ako. Dad! Giit ko. Gawin niyo na nga po yung gagawin niyo. Nakangiwing saad ko. Tumatawa pa din siya nang tumayo sa sofa. O siya, bago pa maging dragong yung anak ko mauna na ako. Ani ni Daddy. Ano po ba kasi yung inaasikaso niyo at parang ngayon lang kayo na busy? Usis ako bago siya tumalima. Mga mahalagang bagay lang na ikakasaya ng karamihan. Lalo na ikaw. Pabulong na Aniya sa huling kataga. Sadyang mapagbiro si Daddy, kaya napailing na lamang ako. Pinagmasdan ko si Rika at napangiti na lamang ako. Napakaganda niya. Kamukha niya nga si Ruiz sa mata hanggang sa ilong. Para siyang si Kylie Jenner. Nakakamangha ang kanyang muka. Nagmerienda kami at the same time ay nagkwentuhan din. Isa pa lang engineering si Rika at nandito siya sa Palawan para mag-refresh bago mag-board exam. Dahil sa kagagahan ko ay muntik ko patuloy siyang awayin. Alam mo ba ate, nalaman ni Mami ang pinagagagawa ni Tita kay Ruiz. Pinalayas nga si Melina sa bahay Magiliw na ani ni Rika. Ipinakilala na kasi ako ni Ruiz sa kanya bilang kasintahan. Alam kong masyadong mabilis para maging kami. Pero unfair sa akin kung liligawan pa ako ni Ruiz. Gayong nakahalik na nga siya sa akin. Sabi ni Mami, hayaan daw na piliin ni Kuya ang gusto niya. Lalo at pasok pa naman sa kalendaryo ang edad niya. Tumawa ng malakas si Rika. Napatingin na naman ako sa kwintas niyang gold na may pendant na R. Na nasisiguro kong Rika ang ibig sabihin at hindi Ruiz. Anong sabi ng mami ni Kuya Ruiz mo? Usisa ako. Wala naman daw siyang ibang hiling kundi ang mabigyan siya ng apo. Tumatawang sagot pa din ni Rika na ikinangwi ko naman. Nilingon ko si Ruiz ng makahulugang nakangiti ngayon. Apo? Pag-uulit ko pa dahil baka nabingi lang ako. Pero nang maging si Ruiz ay tumango din. Ikaw, ano naman yung pinagkakabalahan mo nung panahon na wala ako? Balik tanong sa akin ni Ruiz. Wala. Dito lang sa farm. Sa Palawan, paikot-ikot. Katwiran ko. Walang naliligaw sa'yo? Usisa ni Ruiz. Ang mata niya ay hinuhuli ako. Kung magsasabi ba ako ng totoo o hindi. Wala. Meron pero tinatanggihan ko. Katwiran ko. Naningkit ang mata niya. Totoo? Aniya, lumapit siya sa akin. Pagapang sa sofa. Oo. Nagkakautal-utal ako sa nervyos. Totoong totoo? Aniya lang minsan kaya napatango ako. Oo no, totoong totoo. Napalunok ako. Hay nako, mauna na nga ako. Huwag niyo akong idamay dyan sa kakornihan niyo. Ani ni Rika. Pati tuloy ako ay nahiya. Nahiga si Ruiz sa hita ko nang kami na lang dalawa sa sala. Pumikit siya kaya napagmasdan ko ang mukha niya. Kinapaka pa ang kamay ko at sinalikop ang kamay niya sa bawat daliri ko. Akala ko hindi na magkakaroon ng pagkakataon ng puso ko na umiwig. Salamat dahil dumating ka. Masuyong aniya sa akin kasabay ng pagdilat ng mga mata niya. Inangat niya ang isang kamay niya saka hinaplos ang pisngi ko. Mahal kita, Luis. Aniya sa kauna-unahang pagkakataon ay nadinig ko ang katagang iyon na para talaga sa akin. Parang hinaplos ang aking puso.
Yumuko ako para bigyan siya ng damping halik. Pero tumugon siya, kaya mas lumalim pa iyon. Inabot yata ng minuto bago niya bitawan ng labi ko. Napatigil kami nang bigla na lang may dumerbel sa pinto. Ayan na yata. Aniya saka bumangon. Ang alin? Tanong ko naman. Pero ngumiti lang siya at naglakad papunta sa pinto. May lalaki doon na nag-abot sa kanya ng isang box na itim. For you. Aniya nang iabot niya yun sa akin. May isang piraso na pulang rosa sa ibabaw noon. See you later. Aniya saka hinagka ng noo ko. May gagawin ako saglit. Magpahinga ka ha, saka magpaganda. Maganda ka na, pero gusto ko yung mas maganda. Nakangiting Aniya bago magpaalam. Ball night? Tinignan ko na lamang ang laman ng box at isang magarang itim na gown na lagpas sa aking tuhod. Kapares ang criss-cross na sandals na nasisiguro kong babagay sa akin. Hindi na ako magtataka kung bakit kilala siyang tao. Napakagaling niyang kumilatis ng babagay sa hindi. Hindi ko alam kung ano nga bang meron mamaya. Pero beautyrest ako tulad ng gusto ni Ruiz. 6:00 ang simula ng party, kaya 5 pa lang ng hapon ay nag-asikaso na ako. Saktong patapos na ako sa pagmi-makeup nang madinig kong sunod-sunod na busina mula sa labas ng aking bahay. Excited akong lumabas at naroon nga ang kotseng itim habang nakasandal ang pinakagwapong lalaki na nakikita ko ngayong gabi. How are you, my queen? Nakakalusaw kung ngumiti siya. Hindi ko alam kung anong puri pa ang gagawin ko sa kanya. Napakagwapo niya sa suit niyang itim. Inalok niya sa akin ang kamay niya at tinanggap ko naman iyon. Iginaya niya ako hanggang sa makasakay ako sa kotse niya. You look wonderful tonight. Aniya, ngumiti lang ako. Ang gwapo mo. Wala na akong ibang masabi. Halata sa ngiti niya na parang kinikiliti siya dahil sa sinabi kong yun. Hindi niya binitawan ng aking mga kamay hanggang sa marating na namin ang venue ng night ball para kay Rika. Dito ba yun? Bakit parang madilim? Kabadong saad ko nang alalayan niya ako pababa. Totoo namang madilim ang paligid at wala akong halos makita. Just trust me, okay? Aniya at base sa tono niya ay nakangiti pa rin siya. Hinawakan niyang muli ang kamay ko at pumasok kami sa kung saan. Obviously, sa isang resort iyon. Pagpasok namin sa isang magandang bukana noon ay liwanag ang kabuuan ng lugar. At talagang nasyak ako. Nasabi pa nga sa aking isipan na talagang mala fairy tale ang pagkakadesenyo ng lugar na ito. Resort iyon na nasa entrada pa lang kami. Naroon ng puting buhangin na bumagay sa mga bulaklak na nakadesenyo sa paligid. May mga upuan din kung saan naroon sila daddy at ang iba pang malalapit sa amin ni Ruiz. Kabilang ang mami niya. Ano to? Nakangiting saad ko. Wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Sa halip ay muli niya akong iginaya. Hanggang sa marating na namin ang pinakasentro kung saan doon ang napakaromantiko na mesa. Napatingin ako sa mami niya at inakala ko na magagalit ito. Pero nakangiti siya at pumapalakpak habang magiliw na nakatingin sa amin ng kanyang anak. Ngayon ay naiintindihan ko na hindi sa ano't ano paman. Kaya niyang gustong mag-asawa ang kanyang anak siguro ay dahil naiisip na niyang tumatanda na siya. At gusto niya nang makita si Ruiz na nasa tahimik na kalagayan. Pinaghatak ako ni Ruiz ng upuan, kaya naman daw ako ay inaasahan niyang uupo doon. At inaasahan ko rin na uupo siya sa kabila, pero nagulat ako nang lumuhod siya. Dahilan para magsigawan ang lahat ng tao na naroon. Ano na naman yan? Ngiwing saad ko. Pero lahat ng mga katanungan sa isip ko ay nasagot ng ilabas ni Ruiz ang singsing na nasa maliit na box. Alam kong soksi ka nang ma-pressure ako tungkol sa pag-aasawa dahil kay mami. Akala ko din kasi mahaba pang panahon para makapaghanap ako ng babae para sa akin talaga. Pero naisip ko na hindi pala kusang dumarating yun. Hindi siya dadating hanggat hindi ako gumagawa ng paraan. Yung tipong nagising na lang ako na hinahanap-hanap na kita. Ikaw yung tinitibok ng puso ko
Kaya naman Luis, will you marry me? Walang kagatol-gatol o pag-aalinlangan na tanong niya sa akin. Naiwan akong nakaupo lang sa upuan. Ang mata ko ay umiikot at hinahanap si Daddy kung ano nga ba ang dapat kong isagot. Pero nakangiti siya at nagsasign ng thumbs up sa akin. Tuwang-tuwa siya at kulang na lang ay tumalon siya. Siguro ay sabik na din si Daddy na magkaapo o baka gusto niya na rin akong makita na may sariling pamilya. Hindi niya lang sa akin masabi noon dahil ayaw niyang ma-pressure ako. Lalo at lalo na ako lang ang nag-aasikaso sa business namin. Matamis ang ngiti ko na ibinalik sa aking mata kay Ruiz. Iniabot ko ang kamay ko sa kanya at saka ako tumango. Dahilan para mabalot ng hiyawan at tuksuhan at masigabong palakpakan ang lugar na iyon. Ay nako, sa hinaba-haba ng prosesyon. Sa simbahan din palang tuloy niyo eh. Ani ni Daddy. Congrats anyway. Dagdag pa ni Daddy. Saka tinapik-tapik ang balikat ko ni Ruiz. Samantalang ako naman ay nilapitan ng mami ni Ruiz. Soon to be my daughter-in-law. Aniya sa akin. Nahihiyaman dahil sa nakaraan namin ay ngumiti pa rin ako. Hangad ko na matagumpay ang pagsasama niyo ng anak ko. Ipinagdarasal ko na lagi sana maging matatag kayo. Humihingi ako ng sorry sa ginawa ko ng nakaraan. Sa una yung pagkakita natin, napakagaspang talaga ng ugali ko. Sorry. Limot ko na po yung panahon